Episode 1, Ang Sinaunang Kapuluan. Bago tayo naging isang bansa, isa muna tayong kapuluan. Bago pa dumating ang mga Espanyol, wala pang tinatawag na Pilipinas. Ang meron lang ay libu-libong isla, hiwa-hiwalay ng dagat, ngunit may sari-sariling pamayanan na. Hindi ito iisang kaharian, hindi rin iisang kultura. Ito ay isang kapuluang binubuo ng maraming mundo. Dahil arkipelago tayo, ang dagat ang nagsilbing daan, hangganan, at minsan proteksyon. Bawat isla ay may sariling ritmo ng buhay, may sariling pinuno, may sariling batas, may sariling paniniwala, habang ang iba ay nagtatayo ng malalaking imperyo sa lupa. Tayo ay bumuo ng maliliit, ngunit matatag na pamayanan sa dagat. Madalas sinasabi na tayo ay nahuli sa kasaysayan. Pero baka hindi tayo nahuli. Iba lang ang hugis ng sibilisasyon natin. Hindi mas mababa, hindi kulang. Iba lang ang landas. Kung ganito ang umpisa natin, hiwa-hiwalay, pero buhay, paano natin bubuuin ang iisang bayan ngayon? Episode 2, Mga Unang Tao. Ang mga nauna bago ang kasaysayan, bago tayo nagkaroon ng pangalan, may mga taong nauna nang tumapak sa lupaing ito. Libu-libong taon bago dumating ang mga dayuhan, may mga taong tumawid sa dagat at bundok, dala ang kaalaman, kultura, at kakayahang mabuhay. Sila ang mga unang tao ng kapuluan. Hindi sila dumating bilang isang grupo. Dumating sila paunti-unti sa iba't ibang panahon. Una, ang mga Aeta. Sila ang kabilang sa pinakamatandang pamayanan sa Pilipinas. Namuhay sila ng malapit sa kalikasan, marunong umangkop at may malalim na ugnayan sa lupa at kagubatan. Sumunod ang mga Austronesian, mga Mandaragat, mga tagabuo ng pamayanan. Sila ang nagdala ng wika, pagsasaka, bangka, at kaayusang panlipunan. Sa kanila nagsimula ang barangay, ang ugnayang pampamilya, at ang buhay na nakasentro sa dagat. Madalas nating isipin na ang kaunlaran ay nagsisimula sa mga dayuhan. Pero kapag tiningnan natin ang mga unang tao, makikita nating marunong na tayong mabuhay bago pa man tayo sakupin. Hindi sila primitive, hindi sila kulang. Iba lang ang sukatan ng talino at kaayusan noon. Kung ganito katalino at kaangkop ang mga unang Pilipino sa kanilang mundo, ano kaya ang nawala? At ano ang dapat nating alalahanin muli? Episode 3, ang barangay, ang unang anyo ng pamayanan at pamumuno. Bago tayo nagkaroon ng estado, may pamayanan na tayong tinatawag na barangay. Sa sinaunang kapuluan, ang barangay ang pundasyon ng buhay panlipunan. Hindi ito simpleng baryo. Ito ay pamilya, pamahalaan at komunidad. Sa iisang anyo, karaniwan itong binubuo ng ilang dosenang pamilya, magkakaugnay sa dugo, kasunduan at tiwala. Pinamumunuan ang barangay ng isang datu. Hindi siya hari, hindi rin absolutong pinuno. Ang kapangyarihan ng datu ay nakabatay sa tapang, talino, kakayahang mamuno at respeto ng nasasakupan. Ang barangay ay may kaayusang panlipunan. Bukod sa datu na siyang pinuno, mayroon din mga maharlika, mga mandirigma at katuwang sa pamamahala, mga timawa o ang malalayang mamamayan. Mga alipin, hindi alipin gaya ng sa kolonyal na kahulugan, kundi may iba't ibang antas at karapatan. May sariling batas, may sariling hustisya at may konsepto ng pananagutan. Kapag pinag-uusapan ng sinaunang lipunan, madalas itong minamaliit bilang simple. Pero sa barangay, makikita natin na malinaw na sa atin ang ideya ng pamumuno at batas bago pa man dumating ang mga dayuhan. Hindi perpekto, pero hindi rin magulo. Ito ay pamumunong malapit sa tao. Kung ang pamumuno noon ay nakabatay sa tiwala at ugnayan, ano ang nawala
At ano ang maaari pa nating matutunan ngayon? Paano kaya kung hindi tayo nasakop ng mga dayuhan? Kasaysayan ng Pilipinas, Episode 4, Kalakalan at Ugnayang Panlabas. Hindi tayo hiwalay sa mundo. Bago pa man dumating ang mga mananakop, may kausap na ang kapuluan natin. Sa sinaunang panahon, hindi sarado ang Pilipinas. Ang dagat na naghihiwalay sa mga isla ay siya ring nagdurugtong sa atin sa ibang bayan. Ito ang daanang tinahak ng mga mangangalakal mula sa China, India, Arabia at sa Timog Silangang Asya. Hindi tayo nakatago sa gilid ng mundo. Kasama tayo sa daloy nito. Nagpalitan ang mga tao ng gito, perlas, pampalasa, tela at kaalaman. Kasabay ng kalakalan ay ang pagpasok ng mga bagong ideya, bagong paraan ng pamumuhay at bagong pananaw sa mundo. Dito unti-unting umusbong ang mas organisadong kalakalan, pagsusulat, ilang bahagi ng kapuluan at ang Islam. Hindi ito pananakop. Ito ay ugnayan. Minsan, iniisip natin na ang pagiging global ay nagsimula lang sa modernong panahon. Pero matagal na tayong marunong makipag-ugnayan, marunong makipagpalitan, marunong makisama, nang hindi agad nawawala ang sarili. Kung marunong na tayong makipagkalakalan noon, natutunan ba natin kung paano protektahan ang sarili habang bukas sa mundo? Kasaysayan ng Pilipinas, Episode 5, Paniniwala at Pananampalataya, bago ang simbahan at bago ang aklat. Bago pa dumating ang mga simbahan, bago pa may isang aklat ng pananampalataya, may paniniwala na ang mga Pilipino. Para sa kanila, ang mundo ay hindi lang nakikita. Ito ay nararamdaman. May espiritu ang kagubatan. May lakas ang dagat. May alaala ang mga ninuno. Naniniwala sila sa mga anito, mga espiritong gumagabay, nagbabantay at minsan nagpapaalala. Hindi hiwalay ang pananampalataya sa araw-araw na buhay. Kasama ito sa pagtatanim, pangingisda, paglalayag, at pakikitungo sa kapwa. May mga babaylan, mga tagapamagitan ng tao at espiritu. Hindi lang sila manggagamot, hindi lang sila pari. Sila ay tagapayo, tagapag-ingat ng kaalaman at tagapangalaga ng balanse. Sa kanilang mga ritual, makikita ang paggalang sa kalikasan, sa ninuno at sa puwersang mas malaki kaysa sa tao. Ang paniniwala noon ay hindi tungkol sa pagsunod, kundi tungkol sa ugnayan. Ugnayan ng tao at lupa, ugnayan ng buhay at kamatayan, ugnayan ng kasalukuyan at mga nauna. At marahil dito nagmula ang isang ugali na dala pa rin natin hanggang ngayon, ang paniniwala na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Hindi man pare-pareho ang mga pangalan ng Diyos o ang anyo ng ritual, iisa ang diwa. Ang mundo ay dapat igalang, ang buhay ay may kahulugan, at ang tao ay bahagi lamang ng mas malawak na kabuuan. Bago tayo tinuruan kung sino ang sasambahin, marunong na tayong maniwala. Ngunit darating ang isang sandali,
na may mga barkong tatawid sa dagat, nadala ang ibang paniniwala, ibang pananaw sa mundo, at ibang anyo ng kapangyarihan. At sa pagkikitang iyon, hindi lang paniniwala ang magbabago, kundi ang buong takbo ng ating kasaysayan.